Hello minasang, ohayo! I-share ko nga pala yung aming half-day routine nito, Shiro. Bale, every morning, siya yung unang nagigising sa aming dalawa. And then, gigisingin lang niya ako ng ganyan. Yan, sasabihin niya, Mommy, wake up, Mommy. Usually, 8 or 9 siya nagigising ng umaga. And then, pagkagising niya sa akin, ayan, naglalambingan muna kami. Sasabihin niya sa akin pagkagising, Mommy, ohayo po. Ayan, ganyan lang kami every morning. And then, mag-stretch muna ako. Tsaka ako magiligpit ng aming pinaghigaan. Ayan, tapos, and then pagkatapos, bubuksan ko na yung mga bintana para pumasok yung hangin at maliwalas na lang ng kwarto. At konting ligpit muna ng pinagtalatan ni Toshiro last night. Madalas kasi si Toshiro unang nagigising at pagkagising niya, ako naman yung gigisingin niya. Pero mas madalas naman pag ginigising niya ako, hindi agad ako tumatayo. Mag-iidlip muna ako ng 1 hour. Siya naman, hindi naman siya bumababa mag-isa. Mas madalas na naglalaro lang siya mag-isa sa kama habang tulog pa ako. Pero pag talagang gusto niya nang bumaba at mag-aya na siya maglaro sa labas, talagang pinipilit niya na akong gisingin. Ayan, ganyan lang, mag-aayos muna ako. Magbabrush ng teeth bago ako bumaba. Siyempre, para naman fresh. And then after, bago ko bumaba, siyempre, isa-check ko muna kung may mga labahin. Ang gagawin ko, isasalang ko muna siya. Siguro 30 to 40 minutes lang naman yan. Tapos hahayaan ko. Bali, automatic naman itong washing. Para habang nasa baba ako na nag-aasikaso ng aming pagkain ito, Shiro, umiikot na siya para pag akyat ko, isasampay ko na lang yung mga damit. Napaka-lifesaver din na magkaroon ng automatic na washing machine kasi nga hindi na ako magkukusot. Iiwanan mo na lang pagkasalang mo. Tapos maya-maya, pag okay na, pwede mo lang isampay yung mga damit. Bali naka-dryer na rin pala yung mga damit niyan. Kaya wala na ako pa-problemahin kundi ang isampay na lang. Ayan na nga, bago ako bumaba, nag-brush muna ako ng teeth, naghilamos, and then after, mag-aasikaso naman ako ng aming lababo. Madalas kasi pagbaba ko, maraming hugasin. Kaya ang gagawin ko ngayon, dahil panggabi ang daddy, isa-check ko muna yung baunan niya, ibababad ko muna at saka ko huhugasan. Yun lang naman yung madalas kong ginagawa. Kasi kailangan malinis yung baunan ng daddy. Ayan nga pala yung baunan niya sa trabaho. Yan yung kaya pinagkainan. Every night talaga pinagbabaunan ko siya. Pero hindi ko na siya pinagbabaunan ng rice. Madalas mga snack na lang. At habang nakababad yung baunan ng daddy, mag-prepare naman ako ng kakainin nito siya for breakfast. Ang breakfast nga pala na naisip ko ngayon na lulutuin ko para kay Toshiro ay banana pancake. Ang gagamitin ko lang naman dito, egg, flour, olive oil, butter, yun lang naman usually. Tapos lalagyan ko lang yun ng cinnamon. And then banana, ganun lang. Madalas mas gusto ko ako gumagawa ng breakfast niya at the same time para healthy rin naman. Habang pinapainit ko na nga yung kawali na paglulutuan ko, uminom na rin ako ng hot water. Every morning talaga, iinom muna ako ng hot water bago kumain ng breakfast. Ayan, naka-ready na nga yung kawali at mainit na, kaya lulutuin ko na yung banana pancake nito, Shiro. Ayan, may naluto na akong pancake niya. Niready ko na pala, nilagay ko na sa plate niya. And then, dinagdagan ko na rin to ng overnight chia seed. Gusto niya kasi to. Masarap nga pala tong overnight chia seed kapag merong strawberry. Ayan, nilagyan ko na rin siya ng pancake syrup. At dahil ready na nga yung breakfast niya, pakakainin ko na siya. Bali nga pala, fresh milk na nga pala yung iniinom ng gatas.
At habang nga kumakain na si Toshiro ng breakfast niya, breakfast ko naman yung i-ready ko. Ang breakfast ko naman is toast bread with egg and then chia seed. Bali yung chia seed nga pala, pwede sa akin, pwede rin kay Toshiro. Basta hindi ko lang siya nilalagyan ng any sugar. And masarap naman siya, masasabi ko na healthy and yummy rin talaga tong chia seed. Kaya try niyo na din. At after nga namin ni Toshiro mag-breakfast, ayan na yung mga hugasan, naka-ready na. At itong si Toshiro nga, gusto niyang tulungan talaga ako maghugas ng plato. Ganyan talaga siya. Gusto niya talaga ako tulungan sa mga gawaing bahay. Every time na maghuhugas ako ng plato, gusto niya rin nakikisali siya. At every time naman na magwawalis ako, gusto niya siya rin magwawalis siya. Kung hindi siya magwawalis, iaabot niya sa akin yung dustpan. Kaya masabi ko na magaan na rin yung mga gawain ko sa bahay kasi nautusan at naaasahan ko na rin talaga tong anak ko. Bali 2 years old lang pala siya. Pero grabe, parang ang tanda na niya. Gusto niya rin gawin lahat ng ginagawa ko. Pero okay lang naman yun kasi at least kahit papano natututo na siya at na-open na yung mind niya na lahat ng bagay pwede niya matutunan na. Pagtapos nga namin ito, Toshiro maghugas ng plato, sabi ko sa kanya, akit na kami at magsasampay naman na ako ng damit namin. Bali habang nagsasampay nga pala ako dyan, si Toshiro naglalaro lang siya sa kwarto. Bali may pintuan kasi dyan at nakikita ko lang naman kung ano yung mga ginagawa niya. Kaya panatag ako na hindi ako mag-aalala kung ano yung mga ginagawa niya kasi nakikita ko naman habang nagsasampay ako.
At dahil nga cloudy day ngayon, sa ibaba ko na lang to isasampay. Bali, isasampay ko lang to dito sa sala. Diyan ko nga pala yan sinasampay. Pero sa kalahating side ko lang nilalagay kasi yun lang yung tatamaan ng heater. Sa heater ko lang to papatuyuin kasi nga walang araw ngayon at makulimlim ng isang linggo. At kailangan talaga na matuyo agad yan. Dahil wala akong pagkasampayan na susunod na labahan na lalabahan ko. Bali everyday kasi kami naglalaba. Pagkatapos kong nasampay na yung mga damit, ay nag-prepare naman ako ng magiging ulam namin for lunch na toshero. Yes, after ko mag-prepare ng breakfast, magsampay, ay mag-prepare naman agad ako ng pang-lunch namin ni toshero. Yes, ganun ako kaaga mag-prepare ng lunch para mamaya kakain na lang kami. Usually kasi 11 talaga kami nagla-lunch na toshero. Pagdating kasi ng 12 or 1, yan na yung mga activities na ginagawa namin sa bahay. Yung magpi-playtime naman siya, and then mga 1, patutulogin ko na siya. Time niya na kasi yun for nap time. Sobrang hirap na nakakapagod talaga ng mga gawaing bahay, lalo na ikaw lang talaga, tapos mag-aasikaso ka pa ng asawa sa gabi. At masasabi ko na hindi biro maging nanay, maging asawa, tapos iisipin mo pa na magtatrabaho ka. Actually, ako gusto ko talaga magtrabaho na, pero kung iisipin ko talaga mabuti, ayoko naman na maiwan si Toshiro sa iba, kasi lalo na ever since ako talaga yung nag-alaga sa kanya, na naging hands-on mom talaga ako. Kaya yung iniisip ko na iwan ko siya sa iba, parang hindi ko kaya. Pero kailangan ko rin mag-sacrifice. Siguro pag 3 years old na siya, ready na akong iwan siya sa daycare or papapasokan ko na siya school. Kasi para rin sa kanyang ikakabuti yun, na matuto rin siya. But for now, siguro hindi muna. Kasi gusto ko ako muna maging hands-on sa kanya. And then, after nga, ng pagluluto ko, sabi ko mag-lunch na kami. At ayan, pakakainin ko na nga siya. So, minsan kasi gusto niya, habang kumakain siya, nanonood siya. Minsan, ako na yung nagsusubo sa kanya kasi mas gusto niya na nga ng sinusubuan. Ewan ko ba dito? Nag-BLW kami nung baby siya para matuto na siya kumain mag-isa. Pero ngayon lumalaki siya, mas gusto niya na sinusubuan ko siya. At dahil nga gusto ko naman na may marami siyang kainin, talagang hinahayaan ko na lang na magpasubo siya sa akin. Minsan kasi, pabebe to eh. Ayun lang siguro yung way niya para maglambing sa akin. Sabi ko nga sa kanya dyan, siya na kumain ng sarili niya kasi nga magliligpit na ako ng mga pinagkalatan naman niya para naman pagkatapos magla-lunch din naman ako. Bale, ito nga pala, habang kumakain si Toshiro mag-isa, nagliligpit naman ako mag-isa dito. Ayun yung mga pinagkalatan niya. Mga minimal kalat lang naman yan. Inayos ko lang, nilagay ko lang sa mga tamang lalagyan, tapos nagkulis lang ako. Sobrang nakakapagod talaga maging nanay, pero sobrang saya rin naman kasi nakikita mo yung anak mo na talagang yung milestone niya, na natututo na siya sa mga bagay-bagay, at masasabi ko na worth it maging nanay. Nakakapagod, nakaka-drain, pero masasabi ko na sobrang saya din naman. Yun naman yung kapalit nun. Sobrang hirap, pero yung effect naman ng pagod na yun pag nakita mo yung anak mo na masaya, na malambing, lalo na pag nilalambing ka, wala namang kapalit talagang saya nun. Kaya okay lang sa akin magpakapagod araw-araw. Halos araw-araw yan lang yung ginagawa ko. Magligpit, maglinis, mag-alaga. And then after ayan, nag-lunch na din ako kasi nagugutom na rin ako. And then after nyan, pagkatapos ko mag-lunch, ayan, mag-nap time naman na kami ni Toshiro. Usually, bago siya mag-nap, magpapabasa muna yun ng mga storybooks. Ayan, and then pagka okay na siya, mag-i-sleep na siya.
At ito na nga, tumabi na sa amin si daddy matulog. Si daddy kasi kapag pangbi siya sa kabilang kwarto siya natutulog para naman makatulog siya ng payapa, kasi madalas pagkatabi namin siya dito, si Toshiro kinukulit siya, hindi nakakatulog ang daddy, kawawa naman puyat galing sa trabaho. Pero dahil nakatulog na ang daddy ng mga 2 hours, lumipat na siya kasi gusto niya talaga tabi-tabi kami at gusto na talaga niya na we are one talaga kami kahit natutulog siya. So yun lang, thank you sa panonood, bye!